Yan mga boss, iniimbitahan ko po kayo na suportahan po ang ating channel, Shadow in the Dark, ang ating kwento, na itatampo ko po ang iba't ibang klase ng kwento. Iniimbitahan ko rin po kayo na magpadala ng inyong sariling kwento sa email address na ito. At sabay-sabay po nating pakinggan ang ating kwento. Ah! Sigaw kong bigla upang maputol ang pagsasalita ni Sus at mabaling ang atensyon ng grupo sa akin. Hinawakan ko naman ang isa kong paa. Nagkukunwaring may masakit sa parte na iyon at pasikretong kinurit ito ng malakas. Kinagat ako, shit! Ah! Nagulat at nagkagulo ang mga kasama namin. Ngunit natilis si Sus na nakaupo sa hot seat. Nahalata ang pag-arte kong iyon. Pasikreto ko naman siyang dinilatan, pahiwatig na ayaw kong ituloy pa niya ang sasabihin. Ano bang kumagat sa iyo? Tanong ng moderator sa akin. Halatang kinabahan sa nangyari. Ewan ko ba, Buds? Tingnan ko nga. Sinuri niyang maigi ang pa akong inireklamo. Parang wala namang kagat, namumula nga lang na parang nakurot. Ramdam ko naman ang pagkahiya sa sinabing yon ng moderator. Kaya nga eh, sobrang sakit ba, Buds? Tanong ulit niya. Tiningnan ng mukha ko. Hindi na, hindi na Buds, medyo okay na siya. Ang pagdadahilan ko na lang upang hindi na sila mag-worry at baka malata na ang pag-arte ko. Sige, obserbahan na lang muna natin at kapag in a few minutes ay masakit pa rin siya o lalong titindi ang sakit o kaya may iba kang naramdaman sa katawan, tatawag na tayo ng first aid. Sige Buds, yan na lang ang gagawin natin. Sagot ko, napalagay naman ang sarili ko sa narinig. Binitawan ng moderator ang tatlong mabilis na sunod-sunod na palakpak. Pahiwatig ng attention. Okay mga buddies, tuloy natin ang activity. Sigaw niya sa grupo na sumunod din kaagad sa utos niya at kanya-kanyang nagsibalikan sa kinaupuan. Ibinaling niya ang tingin kay Sus na natili pa rin nakaupo sa hot seat. Ituloy mo na, Buds. Saan na pala akong parte? Tanong ni Sus sa kanila. Doon Buds sa may parang na-discover ka sa sarili ba iyon? Sigaw ng isang body. Napahinto si Sus ng sandali. Palihim na tumingin sa akin. May nagawa akong kasalanan sa isang tao. Bumalik na naman ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa narinig at ramdam kong may nagbabadyang matinding galit na namang dadaloy sa aking kalamnan. Tangina, ayaw talagang paawat. Lagot ka sa akin kapag itinuloy mo pa iyan, sigaw ng utak ko. Nagpatuloy si Sus. Nung magkita kami ng taong ito, inimbita ko siya sa bahay at doon nag-inuman kami. Nung malasing na siya, may nagawa akong pangabuso sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko maiwaglit ang pagkakasalang iyon, lalo na kapag nakikita ko ang taong ito at ipinapakita niya sa akin ang galit niya sa ginawa ko. Natahimik ang lahat. Ramdam kong maraming naglalarong katanungan sa kanilang mga isipan, ngunit hindi lang nila kayang diretsahin may tanong ang mga ito. Marahil ay sa iya o takot na baka mapahiya si Sus. Ngunit may isang body ring hindi nakatis. Babae bang tong tao na to, Buds? Lalaki, Buds. Ang diretsahang sagot ni Sus. Tumangot-tango naman ang body na nagtanong. Tila ko nung pirma ang naglalarong hinala sa kanyang utak. Underage? Tanong naman ng isang body. Hindi. Hindi naman pala eh. Okay lang yan, Buds. Walang mawawala sa lalaking nasa edad na. Patawan naman ng isa. Tawa na ng lahat. Yumuko na lang ako. Ang isip ay sumigaw ng, anong walang mawawala? Labag sa kagustuhan, binaboy, tas walang mawawala. Ngunit sinasarili ko na lang ito sa takot na baka mag-isip silang ako ang lalaking tinutukoy. Maya-maya may nagtanong pa ulit. Tila nahihiya ang tono. Bakla ka, Buds? Hindi ka agad nakasagot si Sus. Mistulang may bumara sa kanyang lalamunan at pansin ko ring umiyak na naman siya. Hindi ko alam, Buds eh. Kaya nga ako'y nalilito at nagagalit sa sarili. Mahirap tanggapin at lalo na may nasaktan akong tao. Ang sagot niya habang pinapahid ng isang kamay ang mga luhang dumaloy sa pisngi niya.
Patuloy mang kinabahan, wala na akong nagawa pa kundi ang ipaubaya ang lahat kay Sus. Bahala na, pero lalo kang mati pero lalo kang makakatikim sa akin, tangina mo, sigaw ng utak ko. Kilala ba namin ang taong sinasabi mo? Hindi nakasagot agad si Sus, halatang nag-iisip. Maya-maya ibinaling niya ang paningin sa akin. Yumuko ako. Tangina mo, wag mo akong ituro, sigaw ko sa sarili. Hindi na importante yon mga buds, kung kilala niyo siya o hindi. Ang sagot niya. Okay, nire-respeto namin ang sagot mo. Pero heto, sensya ka na sa tanong na to. Pero alam mo buds, napansin namin kanina sa search for Prince Charming habang nakaswimming trunks lang kayo na may bakas ng mga kagat ka sa likod. Paano ka ba nakagat at bakit? Misto lang naputukan naman ako ng bomba. Tarantado kasi, tangina. Naghubad-hubad pa, di man lang naisip na hindi pa nawala ang bakat ng kagat. Sige, sabihin mo at makakatim ka na naman sa akin. Bulong ko. Ah, pwede ba ba't sa akin na lang yun? Ang sagot niya. Natahimik na lang ang lahat. Batid nila na tila hindi pa handa si Sus na ilahad ang lahat ng kwento niya. Alam ko, lalong dumarami ang mga katanungan sa kanilang isipan tungkol kay Sus. Nagsalita ang moderator. Alam mo buds, hindi porkit nangyari sa iyo ang bagay na iyan ngayon ay masasabi mo na isa kang bakla. Marahil kung lilipas ang ilang taon at ganun pa rin ang naramdaman mo sa kapwa lalaki. Marahil, iyan na nga. Ngunit ang pinaka-importanteng masasabi ko sa iyo ay kahit ano ka pa man, tanggap kita at palagi kitang susuportahan. Nilingon niya ang kapwa participants. Kayo ba mga buddies, tatanggapin at susuportahan pa rin ba nyo si Sus kung sakaling bakla nga siya? Siyempre, buddy natin yan, sigaw naman ng mga buddies. So, why don't we show him our support? At sabay-sabay naman silang tumayo at nag-group hug. Naki-group hug na rin ako kahit na ang laman ng isip ko ay galit at pagbabanta. Sige, ngayong may group hug ka sa grupo pero humanda ka at may mas malaking paddle at agat ka ulit sa akin. Tangina, ginagalit mo talaga ako. Nung ako naman ang nasa hot seat, ang binuksang issue ko lang ay ang problema sa pamilya. Sa konting hindi namin pagkakaunawa ng tatay ko na normal lang naman sa mag-ama. At mga maliit na issue lang kumpara sa karamihan sa kanila. Kaso may nagtanong, Buds, bakit pala parang hindi kayo nagkikibuan ni Buddy Sus? Mag-best friend kayo, di ba? Napangiti naman ako ng pilit. Ina-expect ko na kasi na baka may magtanong. Alam ko kasing may mga nakapansin na hindi kami nakikibuan ni Sus. Nasigurado ako na nadagdag intriga sa kanila lalo na sa ginawang pagbunyag ng aking kaibigan. Ah, normal lang yan sa magkaibigan, buds. Sagot ko na lang. Hindi niyo ba pwedeng i-share kung ano man ang di niyo pagkakaunawan upang ma-reconcile kayo dito mismo? Biglang kumabog na naman ng malakas ang dibdib ko. Ah, tinginan ko si Sus na nakaupo nakasama sa ibang mga participant. Nung makita niya kung tiningnan ko siya, yumuko ito. Tila ang mensahe ay, bahala ka kung sasabihin mo o hindi. Pwede bang sa amin na lang yun? Ang sagot ko na lang. Ah, okay. Nire-respeto namin ang desisyon nyo. Pero kasi sayang yung ipinakit ng closest ninyo eh. Inggit nga kami sa samahan nyo para kayong kambal na hindi naghihiwalay sa sobrang pagkamalapit sa isa't isa. Tapos bigla na lang ganyan. Pero pwede bang kung ano man yung mga disagreements nyo ay magpatawaran at mag-reconcile kayo dito mismo? Kasi di ba ang objective natin sa deepening na ito ay ang mag-improve tayo, matuto ng mga leksyon sa buhay. Sa mga ayan naman ng marami at may sumigaw na hug, hug, hug. Hanggang sa lahat na ng mga buddies ay sumigaw ng hug, hug, hug. Hindi tumayo si Sus, marahil ay sa takot pa rin na hindi ko tanggapin kung siya ang unang lalapit sa akin. Kaya upang matapos ng lahat at dahil ako naman ang nasa hot seat, ako na ang tumayo at lumapit sa kanya. Tumayo siya at nag-hug kami. Boss, patawad, ang bulong niya. Ngunit binulangan ko siya ng, tangina mo, lalo mo akong ginagalit, plastikan lang ito ah. Hindi pa ako tapos sa'yo. Habang kunwaring nakangiti ang mukha,
ko upang hindi mahalata ng mga kasamahan. Habang nagpalakpakan ng mga buddies, ramdam ko naman ang pagkadismay niya. Bumalik ako sa hot seat at binigyan na ako ng group hug ng grupo. Mag-aalas 5 na nung matapos ang deepening. Bumalik na ako sa cottage kung saan ako naka-assign upang magpahinga. Nakahiga na ako nung tinapik ako ng isang buddy at gusto daw akong kausapin ni Sus. Ayaw ko sana, ngunit dahil kailangan ipakita kong close na kunwari ulit kami, kaya "O boss, anong sa atin?" Bati ko kunwari sa kanya at nakangiti pa habang tumayo ko palapit sa kanya. "Heto, gusto kitang makausap," sagot niya. "Oh, edi sige, dun tayo sa may likod nitong cottage." Turo ko sa parting may malaking kahoy at medyo malayo-layo na sa mga kasama namin. Pagkadating namin sa lugar at nung mapansing hindi na kami maririnig at makikita ng mga kasama, anggad kong binanatan ng mura si Sus. "Tangina mo, ba't ka ba nagdadrama at muntik mo pa akong ibuking? Wala ka nang ginawa kundi sirain ng buhay ko, tarantado ka." Sabay din bitiw ng malakas na batok sa kanya. Napahaplos siya sa parting binatukan ko. Ngunit hindi ito gumanti, bagkus buong pagpakumbaba ay itong nagsalita. "Boss, manghingi lang naman ako ng tawad eh," ang sagot niya. "Gago, paano kita mapapatawad yan eh hindi pa nga ako nakarecover sa mga pinagagawa mo sa akin. Heto na naman, gusto mo na naman akong mapahamak?" Guilty ako, boss. Di ako makatulog, di ako mapakali. Binubulabog ako palagi ng konsensya ko. Heto nga, di ko maintindihan ng sarili sa nadiscover ko sa sarili at sa naramdaman ko para sa iyo. Tapos ngayon ito, nasaktan kita at sinira ko ang pagkakaibigan natin. Ang hirap, boss. Di ko alam kung ano ang gagawin, kung kanina manghihingi ng payo. Pakiramdam ko nag-iisa lang ako sa mundo. Walang kakampi, walang nakakaintindi, walang mapagsabihan ng naramdaman ko. Para akong mababaliw. Bullshit! Sarili mo lang iniintindi mo. Bakit ako? Hindi mo ba sinira ang buhay ko? Hindi mo ba sinira ang sarili kong pagtingin sa sarili? "Fuck you!" sigaw ko. Kaya nga nang hihingi ako ng tawad, boss eh, at lumod siya sa harap ko. "Pwes, di kita mapapatawad kapag may nakakita sa iyo dyan. Ano naman ang iisipin nila? Hindi mo ba iniisip yan? Ha? Ha? Matino kang tao pero heto, hindi ka nag-iisip. Tumayo ka dyan, tangina. At hindi pa ako tapos sa'yo. Tandaan mo, mas matindi pa ang sunod na gagawin ko sa'yo. Tatanggapin ko, boss, kung ito ang paraan para mapatawad mo ako. Kahit ano, kahit magpaalipin pa ako sa'yo. Gusto mong madali ang pagpatawad ko sa'yo? Ganito ang gawin mo, magpakamatay ka, mapapatawad kita kaagad." Sabay walk out. Magtatanghali na iyon nung lumisan na kami sa isla. 2 pump boat ang narkilan namin at ewan kung sinadya ni Sus na doon din sumakay sa pump boat ko. Nung nasa kalagitnaan na kami ng dagat, nagbiruan kami tungkol sa mga girlfriends at boyfriends namin. Kapag sabihin ng mahal mong tatalon ka dyan para patunayan ng pagmamahal mo sa kanya, sabay turo sa dagat. "Tatalon ka?" tanong ng isang buddy naming lalaki. "Oo naman," sagot ng isang buddy naming lalaki. Walang pagdadalawang isip. Kung gusto mo namang may taong tumalon dyan, sino naman iyon? Ang biro ng isang buddy. Ako ang sumagot. Sa biro niyang iyon. Yung may utang sa akin, hanggang ngayon ay sinisingil ko pa rin." Sabay tawa. Tawanan din ng grupo. Wala naman para sa akin ang biro na iyon. Ngunit maya-maya, may narinig na lang kaming sigaw. "Mga buds, nalaglag si Buddy Sus sa dagat." Habang turo-turo niya ang parte kung saan naiwanan na si Sus. "Ipahinto ang pump boat! Ipahinto ang pump boat!" Sigaw ko. Bigla akong nataranta. Hindi marunong lumangoy yun. Ayan guys, bibitingin ko na naman po kayo para sa ating part 6. Salamat! At please share, watch, like, and subscribe mga boss. I really appreciated your comment and suggestion para po sa improvement ng ating channel. Maraming salamat po.